Sa mismong pagdiriwang ng ikapitong anibersaryo ng kasal, nanlamig si Amy nang matuklasan niyang hindi lang siya ipinagkanulo ng asawa. Ninakawan din siya ng lahat ng kanilang pinagsamahan. Sa halip na lumuha, lihim siyang nakipagsanib puwersa sa isang abogado. Maingat na tinipon ang mga ebidensya para sa isang walang awang paghaharap. Ngunit sa engrandeng kasal ng taksil, nang ilantad ang katotohanan, sino ang tunay na guguho? 7 taon. 7 taon na puno ng mga pangarap na binuo, mga pangakong pinanghawakan, at pagmamahal na inakalang walang hanggan. Iyon ang mundo ni Amelia Amy Santos, isang mundong dahan-dahang guguho nang hindi niya namamalayan. Ang gabi ng kanilang ikapitong anibersaryo ay perpekto. Mula sa mamahaling champagne hanggang sa mga kandilang sumasayaw sa gitna ng kanilang hapagkainan, lahat ay isinasaayos upang maging isang larawan ng kaligayahan. Si Eduardo, ang kanyang asawa, ay kasing gwapo at kasing karismatiko pa rin tulad ng araw na una silang nagkita. Para sa pinakamagandang asawa sa buong Metro Manila, sabi ni Eduardo, itinaas ang kanyang kopita. At sa marami pang anibersaryo na darating. Ngumiti si Amy, isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Para sa atin, mahal, inilabas ni Eduardo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Isang mamahaling relo, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Iyon si Eduardo, maginoo, mapagbigay, at palaging alam kung paano pasayahin ang kanyang puso. O iyon ang akala niya. Nang matapos ang gabi, habang isinasabit ni Amy ang Amerikana ng kanyang asawa sa aparador, isang hindi pamilyar na amoy ang biglang kumapit sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang karaniwang pabango ni Eduardo na may halong amoy ng sigarilyo at katapangan. Ito ay iba. Matamis ngunit matapang, amoy ng mga bulaklak na hindi niya kailanman tinangkilik, amoy ng ibang babae. Saglit siyang natigilan. Hinawakan niya ang tela ng Amerikana. Inamoy itong muli. Hindi siya maaaring magkamali. Baka sa kliyente lang, bulong niya sa sarili. Pilit na pinapakalma ang biglang kumawalang kaba sa kanyang dibdib. Sa isang meeting, oo ganun nga. Pilit niyang iwinaksi ang pagdududa. Si Eduardo ay mabuting asawa. Tapat ito. Mahal siya nito. Paulit-ulit niyang sinabi iyon sa kanyang isip na para bang isang dasal na kung maraming beses uulitin ay magkakaroon ng katotohanan. Ngunit ang mga buto ng pagdududa kapag naitanim na ay may sariling paraan ng pagtubo sa dilim. Maghahating gabi na nang magising si Amy sa isang mahinang tunog. Isang tunog na pamilyar ngunit nakakabagabag sa katahimikan ng kanilang silid-tulugan. Ang tunog ng isang text message. Nakita niya ang bahagyang pag-angat ng katawan ni Eduardo sa tabi niya. Ang mabilis nitong pag-abot sa cellphone sa bedside table, ang paraan ng pag-ilaw ng screen sa mukha nito, at ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin nang mapansing gising siya. Sino yan, mahal? Tanong ni Amy. Ang kanyang boses ay nabahagyang paos dahil sa antok. Wala. Spam lang. Mabilis na sagot ni Eduardo. Ang kanyang mga daliri ay abala sa pagpindot sa screen. Nakita ni Amy ang mabilis na pag-swipe ng hinlalaki nito. Isang kilos ng pagbubura. Pagkatapos ay ibinalik nito ang telepono, nakatalikod sa kanya at humiga muli. Matulog ka na ulit. Hindi na nakatulog si Amy. Nakatitig lamang siya sa likod ng kanyang asawa, sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Bawat paghinga nito ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang katahimikan sa pagitan nila ay biglang napuno ng mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. Sino ang magte-text ng spam sa ganitong oras ng gabi? At bakit kailangang burahin ito kaagad? Dahan-dahan siyang bumangon, nag-ingat na hindi makalikha ng anumang ingay. Nagtungo siya sa banyo, binuksan ang gripo para hindi marinig ang kanyang mga hikbi. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang puno ng pagkalito at takot. Nag-iisip ka lang ng sobra, Amy.
sabi niya sa kanyang refleksyon. Pagod ka lang, mahal ka ni Eddie. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may nagbago, may mali. Kinabukasan, habang nililigpit niya ang mga damit na isinuot ni Eduardo kagabi, may nakapa siyang isang piraso ng papel sa bulsa ng pantalon nito. Inilabas niya ito. Isang resibo mula sa isa sa mga pinakamahal na alhasan sa Makati. Napangiti siya ng bahagya. Siguro ay may isa pa itong sorpresa para sa kanya. Ngunit habang binabasa niya ang mga detalye, unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang mga labi at napalitan ng isang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang petsa sa resibo ay noong 1 linggo pa ang binili. Isang kwintas na diamante na may pangalang Eternity. Ang halaga ay sapat na para makabili ng isang bagong kotse. Nabitawan ni Amy ang resibo na para siyang napaso. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya sa kanyang leeg, sa kanyang mga kamay, sa ibabaw ng kanyang aparador. Wala siyang natanggap na kwintas. Ang regalo sa kanya ni Eduardo ay isang relo. Ang amoy, ang text, at ngayon, ito. Pinulot niya muli ang resibo. Ang manipis na piraso ng papel na yon ay tila mas mabigat pa sa buong mundo. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Hindi ito isang spam message at siguradong hindi ito amoy ng isang kliyente lamang. Ito ang amoy, ang tunog, at ang katibayan ng isang kasinungalingan. At sa sandaling iyon, alam ni Amelia na ang perpektong mundo na kanyang ginagalawan ay isa lamang malaking panlilinlang. Ang tanong na lamang ay gaano kalalim at gaano kasakit ang katotohanang naghihintay sa kanya. Ang piraso ng resibo ay nanatiling nakakuyom sa palad ni Amelia. Ang init ng kanyang balat ay tila hindi sapat para tunawin ang lamig na dala ng papel na yon. Pumanhik siya sa kanilang silid at inilagay ang resibo sa loob ng isang baul kung saan niya itinatago ang mga lumang liham at alaala, mga bagay na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayoy tila naging libingan ng mga kasinungalingan. Kinabukasan, sa kanilang almusal, ang bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa plato ay parang ingay ng martilyo sa kanyang sentido. Pinilit niyang maging normal. Nagtimpla siya ng kape para kay Eduardo. Inilagay ang paborito nitong pandesal sa kanyang plato. Ngunit ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Mahal, panimula niya. Sinisikap na gawing kalmado at kaswal ang kanyang boses. May nakita akong resibo sa bulsa mo kahapon mula sa isang jewelry store. Humigop ng kape si Eduardo. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa hawak nitong dyaryo. Ah, oo. Iyon ba? Isang kwintas na diamante. Pagpapatuloy ni Amy, nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Para saan iyon? Sa wakas ay ibinaba ni Eduardo ang dyaryo. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Amy ang isang kislap ng pagkagulat sa mga mata nito. Bago ito napalitan ng isang pamilyar na ngiti. Isang nangiting kayang magpakalma sa anumang bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala itong kakaibang lamig. Para sa asawa ng bago nating investor mula sa Singapore, paliwanag nito na may kasamang mahinang tawa. Business, mahal. Kailangan nating alagaan ang mga kliyente. It's a gesture of goodwill. Tumango si Amy kahit na ang paliwanag ay parang hindi tumatagos sa kanyang isipan. Ganoon ba kamahal na regalo para sa isang kliyente? At doon nagbago ang tono ni Eduardo. Nawala ang namangiti at napalitan ng bahagyang pag-aalala na may halong pagkainis. Amy, you know how this works. Malaking account ang pinag-uusapan. Huwag mo nang isipin yon. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. You've been so stressed lately. Masyado kang nag-iisip. Baka napapraning ka lang. Relax ka lang, okay? Napayuko si Amy. Sa ilang salita lamang,
Nagawa ni Eduardo na ibalik sa kanya ang lahat. Siya ang mali. Siya ang nag-iisip ng sobra. Siya ang praning. Ang kanyang balidong tanong ay naging isang sintomas ng kahinaan. Naramdaman niya ang pag-urong ng kanyang tapang na para bang isa siyang batang pinagalitan. Pasensya na, mahinang sabi niya. Iyon na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Pagkaalis ni Eduardo, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigang si Sylvia. Hindi niya ikinuwento ang tungkol sa resibo, ngunit ipinahiwatig niya ang kanyang mga agam-agam. Sylvia, paano kung may tinatago sa'yo ang asawa mo? Ano ka ba, Amy? Sagot ng kaibigan sa kabilang linya. Si Eddie? Imposible. You have the perfect marriage. Lahat kami naiinggit sa inyo. Baka naman pagod ka lang talaga. Huwag mong sirain ang isang magandang bagay dahil lang sa mga walang basehang hinala. Ang payo na dapat sana'y magpapakalma sa kanya ay lalo lang nagdulot ng pagkalito. Tama ba sila? Baka nga siya lang ang gumagawa ng kwento sa kanyang isipan. Baka ang anibersaryo, ang stress sa bahay, ay nagdudulot sa kanya ng kung ano-anong imahinasyon. Ngunit ang mga anino sa kanyang isipan ay patuloy na bumubulong. Nang hapong iyon, habang nag-iisa sa katahimikan ng kanilang malaking bahay, tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng button. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga. Hello? Sino to? Ulit niya. Isang malamig at halos pabulong na boses ng babae ang sumagot. Itanong mo sa asawa mo kung sino si Isabel. Pagkatapos noon, ibinaba na ang tawag. Nanigas si Amy sa kanyang kinatatayuan. Ang pangalan ay umaling-awngaw sa kanyang tainga, Isabel. Hindi niya kilala ang sino mang Isabel. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito, ang intensyon sa likod ng bawat pantig, ay nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip habang tinatype ang pangalan sa search bar ng isang sikat na social media site. ISABELLUROSALES. Lumabas ang isang profile. Public. Ang larawan ay isang babaeng napakaganda. Marahil ay nasa huling bahagi ng kanyang 20s. Ang kanyang mga mata ay nangaakit. Ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa. Nagtatrabaho daw ito bilang isang high-end real estate agent sa BGC. Gusto nang isara ni Amy ang laptop. Gusto na niyang itigil ang kahibangang ito. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Nag-scroll siya pababa. Tinitingnan ang mga larawan ng isang buhay na puno ng karangyaan. Mga biyahe sa ibang bansa, mga mamahaling bag, mga party sa mga rooftop bar. At doon, sa isang larawan na kuha mga isang linggo na ang nakalipas, nakita niya ito. Nakaupo si Isabel sa isang fine dining restaurant. Nakataas ang kopita ng wine, nakangiti sa kumukuha ng litrato. At sa kanyang leeg, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay ang kwintas. Isang pamilyar na kwintas na diamante, ang kwintas na may pangalang Eternity. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Ang babae sa larawan, ang babaeng may hawak ng kanyang kaligayahan, ay suot ang katibayan ng pagtataksil ng kanyang asawa. Hindi na ito imahinasyon, hindi na siya praning, tuliro, at hindi alam ang gagawin. Nagtungo siya sa lumang study ng kanyang yumaong ama. Ito ang kanyang kanlungan sa tuwing siya'y nalulungkot. Nagsimula siyang magligpit ng mga lumang gamit. Isang paraan upang ibaling ang isip sa sakit na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Habang inaayos ang isang cabinet na puno ng mga folder, isang manipis na folder na may markang Reyes Family Trust ang nahulog sa sahig. Pinulot niya ito. Sa loob ay may ilang mga lumang dokumento. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may isang mas bagong papel. Isang bank statement mula sa kasalukuyang taon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga numero.
sa mga petsa, hanggang sa isang partikular na transaksyon ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang fund transfer, isang napakalaking halaga, sapat na para bumili ng isang bahay at lupa sa isang eksklusibong subdivision. Ang perang iyon ay inilipat mula sa trust fund na iniwan sa kanya ng kanyang ama, patungo sa isang personal account. Ang pangalan ng account holder, Eduardo S. de Guzman. Nabitawan ni Amy ang folder. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig na gawa sa nara. Ang pagtataksil ay hindi na lamang tungkol sa puso. Ito ay mas malalim, mas marumi. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. Hindi lang ang kanyang kinabukasan ang ninanakaw sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang pinamana. Ang anino na bumubulong ay isa na ngayong halimaw na sumisigaw. At si Amelia ay nakikinig. Ang sahig na nara ay nanatiling malamig sa ilalim ng mga palad ni Amelia. Ang mga papel na nakakalat sa paligid niya ay hindi lamang mga dokumento. Ang mga ito ay mga piraso ng kanyang nawasak na buhay. Ang bawat numero, bawat transaksyon ay isang patalim na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Hindi ito pwedeng totoo. Isang pagkakamali. Isang hindi pagkakaintindihan. Iyon ang pilit na sinasabi ng isang maliit na bahagi ng kanyang isipan, isang bahaging desperadong kumakapit pa rin sa imahe ng asawang minahal niya ng 7 taon. Ngunit ang bank statement ay walang emosyon. Hindi ito nagsisinungaling. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. Pinasok niya ang mga dokumento pabalik sa folder. Ang kanyang mga kilos ay mekanikal at walang buhay. Naglakad siya patungo sa kanilang silid, kinuha ang kanyang handbag at naghahanap ng isang bagay na makakapagpatunay na siya ay nagkakamali. Isang bagay na magsasabing panaginip lang ang lahat, ngunit wala. Ang tanging naroon ay ang malamig na katotohanan. Nagmaneho si Amelia patungo sa main branch ng kanilang bangko sa Makati. Ang parehong bangko kung saan ipinagkatiwala ng kanyang ama ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang bawat pagliko sa kalsada, ang bawat paghinto sa traffic light ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong umatras, umuwi, kalimutan ng lahat. Ngunit ang imahe ng kwintas sa leeg ni Isabel at ang mga zero sa bank statement ay humihila sa kanya pasulong. Sa loob ng bangko, ang lamig ng aircon ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Lumapit siya sa teller. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya nang sabihin niya ang kanyang pakay. Gusto kong makita ang lahat ng statements of account para sa joint savings account namin ng asawa ko at para sa Reyes Family Trust Fund. Ang bank manager, isang babaeng may edad na matagal nang kakilala ng kanyang pamilya, ang lumapit sa kanya at nag-asikaso. Mrs. de Guzman, magandang araw po. May problema po ba? Tanong nito, may bahid ng pag-aalala sa boses. Gusto ko lang i-verify ang ilang bagay. Sagot ni Amelia, pilit nang ngumingiti. Dinala siya ng manager sa isang pribadong opisina. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ito dala ang isang makapal na pligo ng mga papel. Inilapag nito ang mga iyon sa lamesang salamin sa kanyang harapan. Ito po ang lahat ng transactions para sa nakalipas na 6 na buwan, sabi ng manager. Ang mga kamay ni Amelia ay nanginginig habang inaabot ang mga papel. Nagsimula siya sa kanilang joint savings account, kung saan nakalagak ang kanilang ipon sa loob ng 7 taon. Withdrawal, withdrawal, fund transfer, withdrawal, paulit-ulit. Malalaking halaga. Inililipat sa mga account na hindi niya kilala, sa mga korporasyong hindi pamilyar sa kanya. Ang natitira na lang sa account ay sapat na lamang para sa mga buwan ng bayarin. Ang ipon nila, wala na. Parang bulang naglaho. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Yung trust fund? Halos pabulong niyang tanong. Inabot sa kanya ng manager ang isa pang set ng mga papel. At doon, nakita niya ang pinakamasakit sa lahat. Ang perang pinaghirapan ng kanyang ama,
Ang perang ipinagbilin sa kanya para sa kanyang kinabukasan ay sistematikong nilimas. Ang bawat sentimo ay kinuha. Ang huling transaksyon ay ginawa nung 1 buwan lamang. Ang account ay halos wala ng laman. Napatitig si Amelia sa mga numero. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Eduardo, ang asawa niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat. Bigla niyang naalala ang isang gabi, ilang buwan matapos mamatay ang kanyang ama. Umiiyak siya noon, nangangamba sa hinaharap. Hinawakan ni Eduardo ang kanyang mga kamay, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata at sinabing, "Huwag kang mag-alala, mahal. Ako ang bahala sa'yo. Aalagaan ko ang lahat ng iniwan sa'yo ni Papa. Palalaguin ko ito para sa pamilya natin." Ang pangakong yon na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay isa na ngayong nakakasuklam na kasinungalingan. "Mrs. De Guzman, ayos lang po ba kayo?" Doon lamang natauhan si Amelia. Mabilis niyang pinunasan ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi. Tumayo siya, ang kanyang pagkalito at sakit ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming hindi niya inaasahan, isang malamig at matalim na galit. "Salamat," sabi niya sa manager. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. "Maari ko bang mahingi ang certified true copy ng lahat ng ito?" Paglabas niya ng bangko, dala ang isang brown envelope na naglalaman ng katibayan ng pagtataksil. Hindi na siya umiiyak. Ang sakit ay naroon pa rin, isang nagbabagang bakal sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na nito kayang paralisahin siya. Naupo siya sa loob ng kanyang kotse sa parking lot. Hindi niya pinaandar ang makina. Nakatitig lang siya sa manibela. Ang mga dokumento ay nasa passenger seat sa tabi niya. Ang mga ito ay hindi na lang papel. Ang mga ito ay armas na niya ngayon. Nilamon siya ni Eduardo. Kinuha ang kanyang pera, ang kanyang pagkatao, ang kanyang kinabukasan. Pinagmukha siyang tanga. Pero tapos na yon. Ang Amelia na umiiyak sa banyo dahil sa amoy ng pabango ay wala na. Ang Amelia na nagdududa sa sariling katinuan ay naglaho na. Ang babaeng nakaupo ngayon sa kotse ay iba na. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tiningnan ang kanyang contact list. Ang mga pangalan ng kaibigan at pamilya ay nilagpasan niya. Hindi pa ito ang oras para sa awa o simpatya. Ang kailangan niya ay lakas. Ang kailangan niya ay hustisya. Nag-scroll siya pababa hanggang sa isang pangalan mula sa nakaraan ang lumitaw. Isang pangalang matagal na niyang hindi nakikita, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Ang pangalan ng anak ng dating business partner ng kanyang ama. Isang abogado. Attorney David Mendoza. Nag-alinlangan siya sandali. Ngunit ang alaala ng mukha ni Eduardo na nakangiti habang nagsisinungaling sa kanya. Ang imahe ni Isabel na suot ang kwintas. Ang mga zero sa kanyang bank account. Lahat ay nagtulak sa kanya. Pinindot niya ang call button. Bawat ring ay parang isang hakbang palayo sa kanyang lumang buhay. Sa ikatlong ring, may sumagot. "Hello, this is Attorney Mendoza." Huminga ng malalim si Amelia. Hinawakan ang cellphone ng mahigpit. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, determinado, at puno ng isang nakakakilabot na resolusyon. "David, si Amy ito. Amelia Reyes Santos." May saglit na katahimikan sa kabilang linya. "I think my husband is trying to destroy me." Ang opisina ni Attorney David Mendoza ay nasa isang gusali sa Ortigas na malayo sa karangyaan ng Makati. Walang malalaking painting sa dingding, walang mamahaling palamuti. Simple, professional, at may amoy ng mga lumang libro at sariwang kape. Ito ay isang lugar kung saan ang katotohanan, gaano man kapait, ay binibigyan ng espasyo. Sumalubong sa kanya si David, isang lalaking nasa mga unang taon ng 40. Ang formal nitong kasuotan ay bumagay sa seryoso
ngunit may simpatiyang mga mata. Matagal na silang hindi nagkita mula pa noong mga bata sila at naglalaro sa mga business party ng kanilang mga ama, ngunit nakilala pa rin niya ang bakas ng kabataan sa mukha nito. Amy, bati ni David. Ang kanyang boses ay mahinahon. Pumasok ka. Maupo ka. Walang paligoy-ligoy. Pagkaupo ni Amelia, inilabas niya ang brown envelope at ikinalat ang mga kopya ng bank statement sa ibabaw ng makintab na lamesang kahoy. Ang bawat papel ay tila isang testamento sa kanyang kahihiyan at sakit. Ito, simula niya, ang kanyang daliri ay nanginginig habang tinuturo ang mga numero. Ito ang ipon namin sa loob ng 7 taon. Ito naman, ito ang perang iniwan sa akin ni Papa. Hindi nagsalita si David. Kinuha niya ang mga dokumento, isa-isa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Binabasa ang bawat linya, bawat petsa, bawat pangalan. Habang tumatagal, ang kanyang mukha ay nagiging mas seryoso. Ang simpatiya sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas na tingin ng isang abogadong nakakita ng isang malinaw na krimen. Qualified theft, estafa, falsification of documents, malinaw ang paper trail, Amy, sabi ni David pagkalipas ng ilang minutong katahimikan. Pero kailangan nating patunayan kung saan napunta ang pera. Kailangan nating ikonekta ang pagnanakaw sa motibo. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Amy sa ibang babae. Ang pangalan niya ay Isabel Rosales. At hindi lang yon. David, pakiramdam ko ay may mas malaki silang plano. Doon tumingin si David ng diretso sa kanya. Ang tingin niya ay hindi na lamang tingin ng isang abogado sa kanyang kliyente. May mas malalim doon. Alam ko ang pakiramdam ng manakawan, Amy, mahinang sabi ni David. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. Marahil ay hindi mo na natatandaan, pero ang tatay ko at ang papa mo ay hindi lang magkasosyo. Sila ay matalik na magkaibigan. Ang tatay ko, nawala rin sa kanya ang lahat dahil sa isang mapagkakatiwalaang kasosyo. Naloko siya. Bumagsak ang negosyo namin at halos masira ang aming pamilya. Natigilan si Amelia. Naaalala niya ang mga kwento, mga pira-pirasong alaala ng kalungkutan sa mukha ng kanyang ama noon. Pero ang papa mo, pagpapatuloy ni David, hindi niya kami tinalikuran. Siya ang tumulong sa amin para makabangon muli. Siya ang nagpaaral sa akin sa law school. Ang sabi niya sa akin noon, David, gamitin mo ang pinag-aralan mo para tulungan ang mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. May utang na loob ako sa pamilya ninyo, Amy. Isang utang na hindi mababayaran ng pera. Sa unang pagkakataon, mula nang matuklasan niya ang lahat, naramdaman ni Amelia na hindi siya nag-iisa. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi lamang isang abogado. Siya ay isang kakampi. Isang kaibigan mula sa nakaraan na isinugo ng tadhana. Kaya tutulungan kita, mariing sabi ni David, at sisiguraduhin nating mananagot si Eduardo sa lahat ng ginawa niya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong lakas kay Amelia. Ang pag-asa na akala niya'y tuluyan ng namatay ay muling sumibol sa kanyang puso. Pinag-aralan nila ang bawat dokumento. Ipinaliwanag ni David ang mga posibleng kaso, ang mga kailangan nilang patunayan. Sinabi niya na habang malakas ang ebidensya ng pagnanakaw, kailangan pa nila ng isang bagay na solidong magdudugtong kay Eduardo at Isabel. Isang bagay na magpapakita na ang ninakaw na pera ay ginamit para sa kanilang dalawa, para sa isang bagong buhay na binuo mula sa mga guho ng buhay ni Amelia. Kung aalis ka ngayon, kung kokomprontahin mo siya, itatanggi niya ang lahat, sabi ni David. Sasabihin niyang negosyo lang ang lahat ng ito. Gagamitin niya ang natitirang pera para kumuha ng magagaling na abogado. Magiging isang mahabang laban na baka hindi natin maipanalo kaagad.
Anong gagawin ko? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tumingin si David sa kanya. Ang kanyang tingin ay seryoso at may bigat. Ang pinakamahirap na parte, kailangan mong bumalik sa bahay na yon. Kailangan mong magpanggap na parang walang nangyari. Kailangan mong maging asawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Amelia sa gulat. Hindi ko yata kaya. Kaya mo! Giit ni David. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo, Amy. Kailangan natin ng oras. Kailangan nating malaman kung ano ang pinaplano niya. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Habang nagpapanggap ka, ako na ang bahalang maghalongkat sa lahat ng mga account na yon, sa lahat ng mga pangalang nakasulat dito. Magiging anino mo ako. Natahimik si Amelia. Ang ideya ng pagbabalik sa bahay, ng pagtingin sa mukha ni Eduardo, ng pagtulog sa tabi niya gabi-gabi habang alam niya ang katotohanan, ay nakakasuklam. Ngunit naiintindihan niya ang lohika sa sinasabi ni David. Ito ay isang digmaan. At sa isang digmaan, hindi palaging dahas ang sagot. Minsan, ito ay pananahimik. Tumango siya. Ang kanyang desisyon ay buo na. Bago siya umalis, hinawakan ni David ang kanyang braso. Amy, mag-ingat ka. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Isipin mo na isa kang actress sa isang entablado. Ang pinakamamahalagang papel ng buhay mo. Nagbigay siya ng isang huling bilin, isang bilin na tumatak sa isipan ni Amelia habang nagmamaneho siya pabalik sa kanilang bahay. Ang bahay na dati niyang tinatawag na tahanan, ngunit ngayoy isa ng kulungan. Umuwi ka, Amy, maging ang pinakamahusay na asawa sa buong mundo at panoorin mo siyang mabuti. Pagdating niya sa gate ng kanilang subdivision, huminga siya ng malalim. Inayos niya ang kanyang sarili sa salamin. Pinunasan ang anumang bakas ng luha. Naglagay ng lipstick. Ikinulong niya ang lahat ng sakit at galit sa isang sulok ng kanyang puso at isinuot ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang pamilyar na amoy ng floor wax o air freshener. Sa may paanan ng hagdanan, sa tabi ng shoe rack kung saan nakahanay ang mga sapatos ni Eduardo, ay may isang pares ng sapatos na hindi kanya. Isang pares ng pulang stiletto. Matalas ang takong, mamahalin, at nang-aakit. Ang sapatos ay tila isang bandila na itinanin ng isang mananakop sa isang teritoryong hindi kanya. Nanigas si Amelia sa kanyang kinatatayuan. Ang hanging kanyang hinihinga ay biglang naging mabigat. Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa kusina. Ang boses ni Eduardo at ang boses ng isang babae. Ang sayaw ng pagpapanggap ay nagsimula na. At hindi pa man siya nakakahakbang, ang entablado ay inihanda na para sa unang pagsubok sa kanyang katataga. Ang bawat hakbang ni Amelia papasok sa sarili niyang pamamahay ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang pares ng pulang stiletto sa sahig ay isang tahimik na insulto, isang deklarasyon ng kapangyarihan na sinadyang iwan doon para sa kanya. Huminga siya ng malalim, pinapaalalahanan ang sarili sa mga sinabi ni David. Isa kang aktres. Ito ang papel ng buhay mo. Naglakad siya patungo sa kusina. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng marahang tunog sa marmol na sahig. Naabutan niya si Eduardo na nakasandal sa counter, tumatawa, habang isang babae, si Isabel Rosales, ay nakaupo sa isa sa mga bar stool, hawak ang isang baso ng tubig. Ang babae mula sa litrato. Mas maganda ito sa personal, mas mukhang mapanganib. Mahal, sabi ni Eduardo, ang kanyang kanangiti ay hindi nagbago nang makita siya. Nandito ka na pala. Si Isabel, isa sa mga top real estate agent na kilala ko. Tinutulungan niya ako sa isang bagong investment. Isabel, this is my wife, Amelia. Tumayo si Isabel at inilahad ang kamay. Ang mga kuko nito ay perpektong nakamanicure.
kulay pula, katulad ng sapatos nito. It's a pleasure to finally meet you, Mrs. de Guzman. I've heard so many wonderful things about you. Inabot ni Amelia ang kamay nito. Ang balat nito ay malambot, ngunit ang pagkakahawak ay matatag. May kislap ng panunukso sa mga mata ni Isabel, isang kislap na nagsasabing, "Alam ko, at wala kang magagawa." Ngumiti si Amelia, isang ngiting pinraktis niya sa kotse kanina, isang ngiting kalmado at puno ng kumpiyansa, kahit na ang gusto niyang gawin ay isampal ang babaeng ito. "Welcome to our home, Miss Rosales. Pasensya na. Kung alam ko lang na may bisita, sana ay nakapaghanda ako." Ang bawat salita ay maingat na pinili. Ang pagdiin sa our home ay isang banayad na paalala. "O, biglaan lang," sabi ni Eduardo. "May mga dokumento lang kaming kailangang pirmahan. Aalis na rin kami." Kinuha nito ang sapatos ni Isabel. "Sorry sa abala, mahal. Baka gabihin ako ng kaunti. May dinner meeting pa kami." "Ganun ba?" sagot ni Amelia. Ang kanyang tono ay puno ng pag-unawa. Ang uri ng pag-unawa na ipinapakita ng isang asawang walang alam. "Mag-ingat kayo." Sinundan niya ng tingin ang dalawa habang papalabas sila ng pinto. Nakita niya ang paraan ng paghawak ni Eduardo sa likod ni Isabel. Isang kilos na masyadong pamilyar, masyadong intimo. Nang magsara ang pinto, napasandal si Amelia sa pader. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang nawala. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang amoy ng pabango ni Isabel ay naiwan sa hangin. Ang parehong amoy na naamoy niya sa Amerikana ni Eduardo noong gabi ng kanilang anibersaryo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang sayaw ng pagpapanggap. Nagigising si Amelia tuwing umaga na may ngiti sa labi. Naghahanda ng almusal ni Eduardo at nagtatanong tungkol sa kanyang trabaho. Uuwi si Eduardo gabi-gabi na may mga dahilan, mga late meeting, mga business trip na biglaan. At si Amelia ay tatango lang, magtatanong kung pagod ba ito at aayusin ang kanyang hapunan. Ngunit ang mga provokasyon ay hindi tumigil. Isang umaga, isang malaking buke ng mga puting rosas ang dumating sa kanilang bahay. Walang pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakasulat sa card ay, "Congratulations on your happiness." "Sinong magpapadala niyan?" tanong ni Amelia kay Eduardo. Ipinapakita ang card. Nagkibit balikat lang si Eduardo. Baka galing sa isang kliyente. Huwag mo nang pansinin. Ngunit alam ni Amelia kung kanino galing iyon. Ang mga puting rosas ay simbolo ng bagong simula. Isang bagay na ipinagkakait sa kanya habang ipinangangalandakan sa kanyang harapan. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating sa isang malaking social gathering, isang charity ball na dinaluhan ng mga kilalang tao sa mundo ng negosyo. Suot ang kanyang pinakamagandang bestida, si Amelia ay gumanap bilang perpektong asawa sa tabi ni Eduardo. Ngumingiti siya, nakikipag-usap, at pinapanood ang kanyang asawa mula sa gilid ng kanyang mga mata. At pagkatapos, nakita niya sila. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakatayo si Eduardo, kausap ang ilang mga lalaki. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito na para bang pag-aari niya ito ay si Isabel Rosales, suot ang isang makinang na damit na hapit sa kanyang perpektong katawan. Naramdaman ni Amelia ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit huminga siya ng malalim at naglakad palapit. Habang papalapit siya, nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Eduardo. Mabilis nitong inalis ang kamay ni Isabel sa braso nito. "Amelia, mahal," sabi ni Eduardo. Medyo nag-aalangan. "Hindi ko alam na darating ka dito, Miss Rosales." Ngumiti si Isabel, isang ngiting puno ng lason. "Eddie insisted. He said I should network more. And besides, I support the charity." Tumingin ito kay Amelia mula ulo hanggang paa. "You look lovely tonight, Mrs. de Guzman." "Salamat," sagot ni Amelia.
Ang kanyang boses ay matatag. Ikaw din. Ang negosyo ay tila napakaganda sa'yo. Sa gitna ng pagpapalitan nila ng mga pilit na papuri, lumapit ang isang waiter na may dalang tray ng champagne. Kumuha si Amelia ng isang baso. At sa pagkakataong yon, sinadya man o hindi, ang siko ni Isabel ay tumama sa braso ni Amelia. Ang laman ng baso ng champagne ay tumapon sa dibdib ng mamahaling bestida ni Amelia. "Oh my God! I'm so sorry," sabi ni Isabel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. May kagalakan doon. How clumsy of me! Ang lahat ng tao sa paligid nila ay napatingin. Naramdaman ni Amelia ang kahihiyan, ang init ng alak sa kanyang balat, at ang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Si Eduardo ay nataranta. Hindi alam kung sino ang papanoorin, ang asawa o ang kabit. Sa halip na sumigaw, sa halip na umiyak, huminga ng malalim si Amelia. Kumuha siya ng isang table napkin at marahang pinunasan ang mantsa sa kanyang damit. Tumingin siya ng diretso kay Isabel at sa unang pagkakataon, hindi isang pilit na ngiti ang ibinigay niya, kundi isang malamig na titig. "It's fine," sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. "Accidents happen, lalo na kapag hindi maingat." Nag-excuse siya at naglakad patungo sa banyo. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang ulo ay taas noo. Hindi niya hahayaang makita ng babaeng yon na nasasaktan siya. Sa loob ng banyo, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mantsa sa kanyang damit ay isang maliit na bagay kumpara sa mantsa sa kanyang buhay. Habang pinupunasan niya ang damit, pumasok si Isabel. Nag-iisa sila. "Alam mo, dapat mas mag-ingat ka," sabi ni Isabel. Nakasandal sa pader, pinagmamasdan siya. "Hindi lang sa mga inumin, pati na rin sa mga pag-aari mo." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Amelia. Hindi inaalis ang tingin sa salamin. Tumawa si Isabel. "Ang mga bagay na hindi mo inaalagaan, kung minsan, napupunta sa iba." Nagbukas ito ng kanyang mamahaling clutch bag para kumuha ng lipstick. At sa sinadyang pagkakataon, aksidenteng nahulog ang bag. Ang laman nito ay kumalat sa sahig. Isang lipstick, isang cellphone, isang pitaka, at isang maliit na litrato. Isang litrato na kulay itim at puti na may mga alon-alon na linya. Isang sonogram. Mabilis itong pinulot ni Isabel, ngunit hindi bago ito makita ni Amelia. Tumingin si Isabel sa kanya. Isang ngiting tagumpay ang nakapinta sa kanyang mga labi. Bago niya isinilid pabalik ang litrato sa kanyang bag. "Oops," sabi nito, puno ng sarkasmo. "You weren't supposed to see that." Pagkatapos ay naglakad ito palabas. Iniwan si Amelia na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Isang bata. Ang kanilang sandata. Ang kanilang alas. Ang sayaw ng pagpapanggap ay biglang naging isang larong may buhay at kamatayan. At si Amelia ay biglang naramdaman na malapit na siyang matalo. Ang biyahe pauwi mula sa charity ball ay isang malabong panaginip para kay Amelia. Ang imahe ng sonogram, isang itim at puting patunay ng isang buhay na magsisimula mula sa pagkawasak ng sarili niyang buhay, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mantsa ng champagne sa kanyang bestida ay tuyo na. Ngunit ang mantsa sa kanyang puso ay sariwa at dumudugo. Pagdating sa bahay, hindi na niya hinintay pa si Eduardo. Dumiretso siya sa kanilang silid, isinara ang pinto, at doon, sa katahimikan, ay bumagsak ang lahat ng kanyang pinipigil na emosyon. Napahagulgol siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang pakiramdam ng ganap na pagkatalo. Isang anak. Iyon ang alas na hinding-hindi niya maibibigay kay Eduardo. Pagkatapos ng 2 pagkalaglag, sinabihan na siya ng mga doktor na magiging mahirap para sa kanya na magdalang tao muli. Ang pangarap nilang bumuo ng pamilya
ay isa sa mga haligi ng kanilang pagsasama. Ngayon, ang haliging iyon ay giniba at ginagamit para itayo ang tahanan ng iba. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si David. "David!" sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. May anak sila. Nakita ko ang sonogram. Buntis siya." Katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. Bago nagsalita si David, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. "Amy, huminahon ka. This is what they want. They want you to break. Huwag mong ibigay sa kanila yon." "Pero paano ko lalabanan yon?" Sigaw ni Amelia. Ang kanyang boses ay nagiging hysterical. "Isang bata, David. Paano? Talunan na ako." "Hindi ka patalunan," mariing sabi ni David. "This changes things, but it doesn't end the fight. Mas lalo nating kailangan ng ebidensya ngayon, Amy. Isang bagay na hindi mapabubulaanan, isang bagay na magpapakita ng kanilang intensyon na itayo ang kanilang buhay gamit ang perang ninakaw sa'yo. Hanapin mo. Kailangan mong hanapin." Ang mga salita ni David ay parang isang sampal na gumising sa kanya. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Ang desperasyon ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na ideya. Hinintay niyang mag-uumaga. Si Eduardo ay hindi umuwi. Ang katahimikan ng bahay ay naging kanyang kakampi. 3:00 ng madaling araw, bumangon si Amelia mula sa kama. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan-buwan na sumisilip sa bintana. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang lugar sa bahay na bihira niyang puntahan, ang personal na opisina ni Eduardo. Ang pintuan ay hindi nakalock. Pumasok siya at ang amoy ng katad, mamahaling sigarilyo at pabango ni Eduardo ay sumalubong sa kanya. Ang lugar na ito ay ang kaharian ng kanyang asawa. Ang bawat libro sa estante, ang bawat papel sa mesa, ay bahagi ng mundong itinago nito sa kanya. Binuksan niya ang ilaw mula sa desk lamp, sapat lang para makita ang kanyang ginagawa. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga drawer ng mesa, sa mga estante. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at tiyak. Hinahanap niya ang kahit ano. Isang kontrata, isang resibo, isang sulat. Ngunit malinis ang lahat. Masyadong malinis. Hanggang sa napansin niya ang isang drawer sa ilalim ng mesa na may susian. Nakalock. Sinubukan niyang hilahin, ngunit hindi ito bumukas. Lumuhod siya, kinapa ang ilalim ng mesa, ang likod ng mga drawer. At doon, sa ilalim ng isang makapal na libro ng batas na nakapatong sa isang sulok, naramdaman niya ang isang maliit at malamig na bagay na nakadikit sa pamamagitan ng tape. Ang susi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot niya ang susi sa seradura. Isang marahang pagpihit at isang mahinang click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Pagbukas niya ng drawer, isang folder lamang ang laman nito. Isang ordinaryong brown folder, ngunit ang nakasulat sa labas ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Bagong simula. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inaabot niya ang folder. Ang bagong simula ni Eduardo. Ang katapusan niya. Binuksan niya ito. Ang unang dokumento ay isang deed of sale para sa isang bagong condominium unit sa Rockwell, isa sa mga pinakamahal na lugar sa Maynila. Ang pangalan ng mga may-ari, Eduardo S. de Guzman at Isabel R. Rosales. Ang pangalawang dokumento ay isang kontrata mula sa isang sikat na wedding planner na nagdedetalye ng isang grandiosong kasal. Nakasaad doon ang lahat, ang caterer, ang bulaklak, ang banda, at ang lugar, Shangri-La at the Fort, ang petsa. Wala pang 2 linggo mula ngayon. Napahawak si Amelia sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw, isang kasal, isang buong kasal na pinunduhan ng pera ng kanyang pamilya. At sa ilalim ng kontrata, nakasiksik ang isang sample ng imbitasyon,
Makapal na papel na kulay ivory na may gintong kaligrapya. Ang mga pangalan nina Eduardo and Isabel ay magkadikit na para bang sila ang itinakda ng tadhana. Ito ang imbitasyon sa impyerno at siya ang nagbabayad para dito. Inilapag niya ang imbitasyon na para siyang napaso. Akala niya, iyon na ang pinakamasakit. Akala niya, wala nang mas lalala pa. Ngunit nagkamali siya. Sa pinakailalim ng folder, may isa pang papel. Isang bagong-bagong dokumento. Isang life insurance policy. Ang pangalan ng policyholder, Amelia Reyes Santos. Ang halaga, napakalaki. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Binasa niya ang pangalan ng nakatalagang beneficiary. Ang dating pangalan niya, na maayos na tinakpan ng correction tape, ay pinalitan ng isang bagong pangalan na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Eduardo. Isabel Rosales. Ang hangin ay tuluyang nawala sa silid. Hindi na ito simpleng pagnanakaw. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang death warrant. Hindi lang siya gustong palitan ni Eduardo. Gusto niyang makinabang sa kanyang pagkawala. Ang kanyang buhay, sa mata ng kanyang asawa, ay may katumbas na presyo. Ang desperasyon na naramdaman niya kanina ay naglaho. Ang sakit ay nawala. Ang takot ay pumanaw. Ang tanging natira ay isang nakakapasong lamig. Isang katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tumayo si Amelia. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay tuyo at matalim. Kinuha niya ang kanyang cellphone, kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng bawat dokumento sa folder na yon, lalo na ang insurance policy. Pagkatapos, maingat niyang ibinalik ang lahat sa dati. Ang folder sa drawer, ang drawer ay nilock. Ang susi ay idinikit pabalik sa ilalim ng libro, walang bakas. Naglakad siya palabas ng opisina at isinara ang pinto. Ang babaeng pumasok doon kanina, na wasak at umiiyak, ay hindi na ang parehong babaeng lumabas. Ang pag-ibig ay namatay na. Ang pagtitiwala ay naging abo. Sa lugar nito, isang bagong bagay ang isinilang sa gabing iyon. Isang determinasyon na kasing lamig ng bakal at kasing talim ng isang punyal. Hindi na ito laban para sa pera o para sa puso. Ito ay laban para sa kanyang buhay. Ang hangin sa ika-35 palapag ng bagong condominium unit sa Rockwell ay sariwa at may dalang pangako. Mula sa malawak na salaming bintana ng kanilang sala, ang mga ilaw ng syudad ay parang isang kumot ng mga bituin na inilatag para lamang sa kanila. To us, sabi ni Eduardo. Itinaas ang kanyang kopita na puno ng mamahaling red wine. And to our new beginning. Ngumiti si Isabel. Ang kanyang mga labi ay kasing pula ng alak sa kanyang baso. Hinawakan niya ang tiyan niyang bahagya ng umuumbok. To us, mahal. At sa ating pamilya. Lumapit si Eduardo at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat habang sabay nilang pinagmamasdan ang tanawin. Ang ganda ng view mula sa ating tahanan, di ba? Perfect, bulong ni Isabel. Lahat ay naaayon sa plano. Tumawa si Eduardo, isang tawang may halong kayabangan. Siyempre, did you ever doubt me? Inikot niya si Isabel paharap sa kanya. Yung huling malaking halaga mula sa trust fund na ilipat ko na kaninang umaga, wala nang natira. Opisyal na. It's all ours now. Good, sabi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa tagumpay. Sinabi ko naman sa'yo, mas magandang kunin na lahat. No loose ends para wala na siyang babalikan pa. Kawawa naman si Amelia, sabi ni Eduardo. Ang kanyang tono ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng pang-aalipusta. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang kamalay-malay. She's too good, too trusting. Kahit noong gabi ng charity ball, yung insidente sa Champagne, ang inisip lang niya ay
Aksidente. She's not good. She's weak. Pagtatama ni Isabel. At ang mga mahihina, natatalo. Hinaplos niya ang mukha ni Eduardo. Kaya nga nandito ka sa akin ngayon. Dahil kailangan mo ng isang babaeng makakasabay sa'yo, isang reyna para sa isang hari. At isang tagapagmana, dagdag ni Eduardo, ang kanyang tingin ay bumaba sa tiyan ni Isabel. Sa wakas, magkakaroon na ako ng sarili kong anak. Ang simula ng De Guzman Empire, sabi ni Isabel, at hinalikan siya. Pumunta sila sa sofa, bit-bit ang kanilang mga kopita. Ang buong lugar ay amoy bago. Bagong pintura, bagong kasangkapan, bagong buhay na itinayo mula sa ninakaw na pera. Nakakatawa isipin, sabi ni Eduardo habang pinaglalaruan ng alak sa kanyang baso. Bukas, sasabihin ko sa kanya na may 3-day business conference ako sa Cebu. Iyon na ang huling kasinungalingan. Sa pagbalik ko hindi na sa kanya, kundi sa'yo na, bilang asawa ko. Handa na ang lahat para sa kasal. Ang gown ko, perpekto. Ang mga imbitasyon na ipadala na sa lahat ng importanteng tao. Sabi ni Isabel, siguraduhin mo lang na bago ang kasal, mapipirmahan na ni Amelia ang mga huling dokumento na kailangan para maliquidate ang ilan sa mga natitirang assets ng kumpanya ng papa niya. Ako na ang bahala doon. May kumpiyansang sabi ni Eduardo. Isang pirma na lang niya ang kailangan. Sasabihin kong para sa isang bagong investment, she'll sign it. She always does. Tumawa siya ulit. Kahit nga yung pag-update sa beneficiary ng insurance niya, hindi niya napansin. She trusts me completely. Ngumiti si Isabel. That's my man. Smart, ruthless. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng pagmamalaki sa kanilang mga nagawa, na para bang ang kanilang panloloko ay isang obra maestra. Walang bahid ng pagsisisi, walang konsensya. Para sa kanila, si Amelia ay hindi isang taong sinaktan nila. Siya ay isang problema na malapit ng malutas, isang tulay na kanilang sinunog matapos makatawid. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, biglang tumunog ang cellphone ni Eduardo. Isang hindi pamilyar na numero. Kumunot ang noo niya, ngunit sinagot pa rin ito. Hello? De Guzman speaking? Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang pagiging kampante at napalitan ng inis. Yes, this is her husband. What about it? Natahimik siya, nakikinig sa kabilang linya. Tumingin sa kanya si Isabel, nagtatanong. What do you mean, unusual verification request? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. She requested a what? A certified true copy of all transactions for the past 6 months? For what reason? Narinig ni Isabel ang bawat salita. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Eduardo. No, I did not authorize that. Mariing sabi ni Eduardo sa telepono. Fine, whatever. Just make sure everything is secure. Pabalang niyang ibinaba ang tawag at inilapag ang cellphone sa mesa. Anong problema? Tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay seryoso na. Huminga ng malalim si Eduardo. Pilit na iwinawaksi ang isang damdaming hindi niya gustong aminin. Pagkabahala. Wala, yung bangko. Si Amelia daw, humingi ng kompletong kopya ng lahat ng bank statements, joint account, pati yung sa trust fund. Bakit? Diretsong tanong ni Isabel. Nagkibit-balikat si Eduardo, pilit na ipinapakitang wala itong kwenta. Ewan ko, baka bored lang sa bahay, naghahanap ng mapaglilibangan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, may isang maliit na tinik na bumaon sa kanyang isipan. Bakit ngayon? At bakit kailangan ng certified true copy? Iyon ay isang bagay na ginagawa lamang para sa mga legal na layunin. Sigurado ka bang wala siyang alam? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nawalan na ng tono ng pagdiriwang. Imposible. Mabilis na sagot ni Eduardo. Ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang boses ay hindi na kasing kumbinsido tulad ng kanina. Mahina si Amelia. Masyadong mabait.
Hindi niya kayang gawin yon. Ngunit habang sinasabi niya iyon, ang imahe ni Amelia na nakatayo sa ballroom na may malamig na titig matapos matapunan ng champagne ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang anino ng pagdududa sa unang pagkakataon ay nagsimulang gumapang sa perpektong mundo na kanilang binuo. Ang tawag mula sa bangko ay nag-iwan ng isang lamat sa perpektong mundo ni Eduardo. Kahit anong pilit niyang sabihin sa sarili na isa lamang yung pagkakataon, hindi na niya maialis ang isang maliit na tinig ng pagdududa sa kanyang isipan. Ang kampanteng hari ay biglang nakaramdam ng pagyanig sa kanyang trono. Kinabukasan, imbes na dumiretso sa kanyang business meeting, kasama si Isabel, nagpasya siyang umuwi ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi siya nag-text o tumawag. Gusto niyang sorpresahin si Amelia. O mas tamang sabihin, gusto niyang mahuli ito. Dahan-dahan niyang ipinarada ang kotse sa labas ng gate at tahimik na pumasok sa bahay gamit ang kanyang sariling susi. Ang bahay ay tahimik. Marahil ay nasa hardin si Amelia o nagpapahinga sa silid. Naglakad siya patungo sa kanilang silid tulugan at habang papalapit siya, may narinig siyang boses. Ang boses ni Amelia, mahina ngunit malinaw. Napatigil si Eduardo sa labas ng pintuan na bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakita niya si Amelia, nakatalikod sa pinto, nakaupo sa gilid ng kama. May kausap ito sa telepono. Sigurado ako, David, nasa folder lahat. Narinig niyang sabi ni Amelia. Ang deed of sale, ang wedding plans, pati na rin ang insurance policy. Nanigas si Eduardo sa kanyang kinatatayuan. David, wedding plans, insurance policy? Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga bala. Parang isang malamig na kamay ang humaplos sa kanyang batok. Narinig niya muling magsalita si Amelia. Hindi pa niya alam. Pero nararamdaman kong naghihinala na siya. Mas maingat na siya ngayon. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nasagi ni Eduardo ang isang plorera sa hallway. Isang mahinang kalabog ang umalingaw-ngaw. Sa loob ng silid, biglang napatigil si Amelia sa pagsasalita. Naramdaman ni Eduardo ang pagbabago sa hangin. Mabilis niyang itinago ang sarili sa likod ng pader. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas si Amelia sa silid. Tumingin siya sa kaliwat kanan ng hallway. Sino yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng kaba. Hindi kumibo si Eduardo. Naghintay siya. Nang walang sumagot, bumalik si Amelia sa loob ng silid, isinara ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, narinig ni Eduardo na nilak ito. Ang simpleng tunog ng pag-lock ng pinto. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ni Amelia sa loob ng 7 taon ay isang kumpirmasyon. May itinatago siya. Puno ng galit at pagtataka, bumaba si Eduardo at lumabas ng bahay, umarte na parang kararating lang. Isinara niya ng malakas ang pinto ng kotse at pumasok sa bahay na lumilikha ng ingay. Mahal! Nandito na ako! Sigaw niya. Narinig niya ang pag-unlock ng pinto sa itaas at ang mabilis na pagbaba ni Amelia sa hagdan. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkagulat, ngunit meron ding bahagyang pamumutla. Eddie, ang aga mo yata, sabi nito. Pilit nang ngumingiti. Na-cancel ang huling meeting ko, sabi ni Eduardo. Pinagmamasdan ang bawat reaksyon nito. Sinong kausap mo kanina? May narinig akong boses. Wala. Si Sylvia lang. Mabilis na sagot ni Amelia. Nangangamusta lang. Isang kasinungalingan. Malinaw na kasinungalingan. Ngunit tumangulang si Eduardo na para bang naniniwala siya. Ganoon ba? Maghahanda lang ako ng kape sa taas. Umakyat siya sa hagdan. Bawat hakbang ay may bigat. Alam na niya ngayon. Ang kanyang mahina at mapagtiwalang asawa ay may tinatago. At may kasabwat ito. Pumasok siya sa kanilang walk-in closet. Ang lugar na ito
ang naglalaman ng lahat ng kanilang mga gamit, ang kanilang pinagsamang buhay. Ngunit ngayon, tinitingnan niya ito sa ibang paraan. Naghahanap siya ng isang bagay na hindi tama, isang bagay na wala sa lugar. Nagsimula siyang maghalongkat sa mga damit ni Amelia, sa mga bag nito, walang kakaiba. Hanggang sa napadako ang kanyang tingin sa isang lumang baul sa ilalim ng mga nakasabit na bestida. Ito ang baul kung saan itinatago ni Amelia ang mga sentimental na bagay, mga lumang litrato, mga sulat. Hinila niya ito palabas. Hindi ito nakalock. Pagbukas niya, ang nasa ibabaw ay mga lumang album. Ngunit nang alisin niya ang mga ito, mayroon siyang nakita sa ilalim. Isang malaking kahon ng sapatos. Hindi ito pamilyar sa kanya. Kinuha niya ito. Mabigat. Dinala niya ito palabas ng closet at inilapag sa ibabaw ng kama. Sakto namang pumasok si Amelia sa silid, dala ang isang tasa ng kape. "Eddie, anong ginagawa mo?" tanong ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki nang makita ang kahon. Tumingin si Eduardo sa kanya. Pagkatapos ay sa kahon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Ito, ano ito?" "Wala yan," sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. Mga luma kong gamit. Mga alaala mula kina mama at papa." "Mga alaala?" Ulit ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. 7 taon tayong kasal. Ngayon ko lang nakita ang kahon ng alaala na ito. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Binuksan niya ang takip ng kahon. Ang puso ni Amelia ay tila huminto sa pagtibok. Ito na, ang katapusan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawala. Ngunit ang nakita ni Eduardo sa loob ay hindi mga dokumento. Ang laman ng kahon ay mga lumang sulat na sulat kamay, mga tuyong bulaklak, mga litrato ni Amelia noong bata pa siya kasama ang kanyang mga magulang, at isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol. Ang tanging alaala mula sa una niyang pagkalaglag. Natahimik si Eduardo. Tumingin siya kay Amelia, na ngayon ay may mga luhang namumuo sa mga mata. "Sinabi ko sa'yo," mahinang sabi ni Amelia. "Mga alaala lang." Isang alon ng kalituhan ang bumalot kay Eduardo. Nagkamali ba siya? Masyado ba siyang nagparanoia? Ang narinig ba niya sa telepono ay isang pagkakamali lamang ng pandinig? Isinara niya ang kahon. Ang galit niya ay napalitan ng bahagyang pagkahiya. Ngunit bago niya ito maibalik, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang bagay na hindi nababagay sa mga lumang gamit. Sa ilalim ng isang lumang album, may isang maliit na susi na nakasabit sa isang pulang ribbon. Isang susi na hindi pamilyar sa kanya. "At ito?" tanong niya. Itinaas ang susi. "Susi saan ito?" Ang mukha ni Amelia ay namutla. "Sa susi lang yan sa lumang aparador, sa bahay ni na Papa." Hindi kumbinsido si Eduardo. Mayroon siyang naramdaman, isang kutob na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. At doon, sa sulok ng silid, sa ilalim ng kama, nakita niya ang dulo ng isang bagay na metal. Isang maliit na briefcase na hindi niya pag-aari. Nilapitan niya ito at hinila palabas. Mayroon itong maliit na keyhole. Kinuha niya ang susi mula sa ribbon at ipinasok ito. Perpektong pumasok. Tumingin siya kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Mga alaala, ha?" Dahan-dahan niyang binuksan ang briefcase at sa loob, nakalatag ang lahat. Ang mga kopya ng bank statement, ang litrato ng kwintas sa leeg ni Isabel, ang deed of sale ng condominium, ang wedding invitation, at sa ibabaw ng lahat, ang kopya ng insurance policy na may pangalan ni Isabel bilang beneficiary.
Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Tumingin si Eduardo mula sa mga dokumento patungo kay Amelia. Ang babaeng nakatayo sa harapan niya ay hindi na ang mahinang asawa na kanyang kilala. Ang kanyang mga mata, kahit puno ng takot, ay mayroon ding kislap ng katatagan. So, sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay isang malamig at mapanganib na bulong. Totoo pala, ang munting ibon ko ay natuto na palang magtago ng mga ahas sa ilalim ng kama. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang bagyo ay narito na. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Eduardo ay nakatayo. Hawak ang katibayan ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang muka ay isang maskara ng malamig na galit. Si Amelia naman ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang ibong nakakulong sa kanyang dibdib. Ito na. Huli na siya. Ang plano ay gumuho. Ngunit sa gitna ng matinding takot, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa isipan ni Amelia. Ang pagpapanggap ay tapos na. Ang pagsisinungaling ay wala ng silbi. Ang natitira na lang ay ang katotohanan. Ngunit kung paano niya ito ihahain ay siyang magdidikta kung mabubuhay siya o hindi. Huminga siya ng malalim at sa pagbuga ng hangin, kasama nitong lumabas ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Eduardo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hinayaan niyang makita nito ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Hindi ito mga pekeng luha, kundi mga totoong luha ng isang pusong winasak. Oo, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at mahina. Totoo lahat yan. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Eduardo. Marahil ay inaasahan nitong magkakaila siya, magsisinungaling. Ngunit ang pag-amin niya ay bumasag sa tensyon. Nalaman ko ang lahat, Eddie. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may kasamang hikbi. Ang pera, ang babae, ang kasal. Pinagsama-sama ko ang lahat. Natakot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang galit sa mukha ni Eduardo ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalipusta. Isang uri ng pagtingin na ibinibigay sa isang kaawa-awang nilalang. At anong plano mo dito, Amelia? Tanong nito. Iwinawas-siwas ang mga dokumento. Anong gagawin mo? Dadalhin ito sa isang abogado? Kakasuhan mo ako? Ikaw? Umiling si Amelia. Yumuko at hinayaan ang kanyang mga balikat na manghina na para bang sumusuko na. Hindi ko alam. Natakot ako para sa sarili ko. Naisip ko na kung may hawak akong ganito, baka hindi mo ako sasaktan. Ang sagot niya ay ang perpektong pain. Pinakain niya ang ego nito. Pinaniwala niya ito na siya ay isang duwag na babae na gumawa ng isang desperadong hakbang, hindi isang matalinong kalaban na nagplano ng isang opensiba. Tumawa si Eduardo, isang tawang mapakla at puno ng paghamak. Sasaktan. Amelia, hindi ka na mahalaga para saktan ko pa. Kinuha nito ang buong briefcase. Salamat sa pag-iipon ng lahat ng ito para sa akin. Mas napadali ang pagliligpit. Naglakad ito patungo sa pinto. Bit-bit ang briefcase na naglalaman ng lahat ng kanyang ebidensya. Bago ito lumabas, humarap ito sa kanya sa huling pagkakataon. May business conference ako sa Cebu ng 3 araw. Sabi nito, isang kasinungalingang alam na nilang pareho. Pagbalik ko, mag-uusap tayo kung paano natin tatapusin ito ng tahimik. Pagkatapos ay umalis na ito, isinara ang pinto sa likuran niya. Iniwan si Amelia sa isang silid na puno ng katahimikan at ng abo ng kanilang nasunog na pagsasama. Nang marinig niya ang tunog ng paalis na kotse, doon lamang bumagsak si Amelia sa sahig. Napahagulgol siya, hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa bigat ng lahat.
Ang panganib ay lumipas na sa ngayon, ngunit ang katotohanan ay masakit pa rin. Tapos na ang lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay tapos na. Kinuha niya ang kahon ng mga alaala, ang tunay na kahon, at inilabas ang isang lumang album ng kanilang kasal. Umupo siya sa kama at binuklat ang bawat pahina. Ang mga nakangiting mukha nila, ang mga pangako sa kanilang mga mata, ang pag-asang hawak ng bawat litrato. Ito ang kanyang huling gabi ng pagluluksa. Iniyakan niya ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Iniyakan niya ang 7 taon na nasayang. Iniyakan niya ang Amelia na namatay kasama ng pag-ibig na yon. Pagkatapos, isinara niya ang album. Tapos na ang lamay. Nagpadala siya ng isang maikling text message kay David. Nalaman na niya. Nakuha na niya ang briefcase. Kailangan tayong magkita. Ngayon na. Nagkita sila sa isang maliit at madilim na coffee shop sa isang sulok ng Quezon City, malayo sa kanilang mundo. Ikinuwento ni Amelia ang lahat. Magaling, sabi ni David pagkatapos niyang marinig ang lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You turned a losing position into an advantage. Inakala niyang nakuha na niya ang lahat ng alas mo. Inakala niyang tapos na ang laban. Hindi ba? Tanong ni Amelia. Umiling si David. Ang nakuha niya ay mga kopya lamang, Amy. Mga kopya na wala ng silbi ngayon. Dahil alam na niyang alam mo na. Ang mga orihinal, ang mga certified true copies mula sa bangko ay nasa akin. Inilapag ni David sa mesa ang isang bagay na nakabalot sa isang magandang gift wrapper. Isang kahon na may perpektong pagkakalagay na laso. Mukha itong isang mamahaling regalo sa kasal. Ano to? Tanong ni Amelia. Ang regalo mo sa kanila bukas, sabi ni David. Ang totoong armas mo. Binuksan ni Amelia ang kahon. Sa loob, sa ilalim ng isang layer ng tissue paper ay ang mga orihinal na dokumento, ang mga bank statement, ang deed of sale, ang wedding contract, at kasama ng mga ito, may mga bago pang papel. Isang formal na isinampang reklamo para sa qualified theft at estafa, mga affidavit at mga aplikasyon para sa arrest warrant at freeze order na nangangailangan na lang ng pirma mula sa isang piskal. Bukas ng umaga, isasampa ko ito sa fiscal's office. Paliwanag ni David. Ang kailangan ko lang ay ang go signal mo. Once the reception starts, everything will be in place. Hinawakan ni Amelia ang mga dokumento. Ang mga ito ay hindi na lamang papel. Ang mga ito ay ang kanyang hustisya, ang kanyang kalayaan. Bumalik si Amelia sa bahay bago maghating gabi. Ang bahay ay malamig at walang buhay, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman na isa siyang bilanggo dito. Ito ay isang entablado na lamang at bukas ang huling akto. Tumayo siya sa harap ng salamin sa kanilang silid. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang kaawa-awang asawang umiiyak kanina. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matatag at hindi matitinag na determinasyon. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang mukha ay kalmado. Wala na si Mrs. Eduardo de Guzman. Ang naroon ay si Amelia Reyes, ang anak ng kanyang ama, isang babaeng maninindigan para sa kanyang sarili. Isinuot niya ang kanyang baluti, hindi gawa sa bakal, kundi gawa sa sakit, katatagan, at isang hindi mapapatay na pag-asa. Sa gitna ng kanyang pananahimik, umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang text message mula kay Eduardo. Ang mga salita ay simple ngunit puno ng lason. Paalam, Amy. Panahon na para sa bago kong buhay. Tiningnan ni Amelia ang mensahe. Pagkatapos ay tumingin muli sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oo, Eduardo. Bulong niya sa katahimikan. Isang bagong buhay para sa ating dalawa.
Ang Grand Ballroom ng Shangri-La at the Fort ay nababalot sa karangyaan. Libu-libong mga puting rosas at orchids ang nakasabit sa himpapawid na tila mga ulap na bumaba mula sa langit. Ang mga kristal na chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Ang mga bisita na pawang mga elite ng Maynila ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Ito ay isang kasal na parang sa panaginip. Sa gitna ng lahat, sa isang entabladong pinalamutian ng husto, nakatayo sina Eduardo de Guzman at Isabel Rosales. Si Eduardo, sa kanyang Tom Ford tuxedo, ay ang larawan ng isang matagumpay na lalaki. Si Isabel, sa kanyang Vera Wang gown, ay isang diyosa. Ang kanyang nangiti ay kasingkinang ng mga alahas sa kanyang leeg. Katatapos lang ng kanilang seremonya sa isang pribadong hardin. Ngayon, sa harap ng daan-daang bisita, ipinagdiriwang nila ang kanilang bagong simula. I would like to propose a toast, sabi ni Eduardo sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki habang itinaas ang kanyang kopita. To my beautiful wife, Isabel, ang babaeng nagbigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Ang mga bisita ay nagsipalakpakan. Si Isabel ay ngumiti. Hinaplos ang tiyan nito at bumulong ng I love you sa kanyang bagong asawa. Para sa lahat ng naroroon, sila ang perpektong mag-asawa, isang larawan ng tagumpay at pag-ibig. Habang nagpapatuloy ang masayang pagdiriwang, ang malaki at marangyang pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Sa simula, walang nakapansin. Ngunit ang liwanag mula sa hallway ay lumikha ng isang silweta, isang figura na hindi kabilang sa masayang eksena. Naglalakad si Amelia Santos. Hindi siya nakasuot ng bestidang panggabi. Nakasuot siya ng isang simple ngunit eleganteng itim na sheath dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay may kaunting makeup lamang na lalong nagpapatingkad sa determinasyon sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga kamay, dala niya ang isang magandang kahon na nakabalot sa puting papel na may gintong laso. Ang regalo na inihanda ni David. Ang mga pinakamalapit sa pinto ang unang nakakita sa kanya. Ang kanilang mga bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang musika ay humina. Ang mga tawanan ay natigil. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa babaeng naglalakad ng may tahimik na kumpiyansa patungo sa entablado. Sa entablado, natigilan si Eduardo. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay naglaho. Napalitan ng isang ekspresyon ng pagkabigla at hindi paniniwala. Napahigpit ang hawak ni Isabel sa kanyang braso. Ang kanyang mukha ay namutla. Anong ginagawa mo dito? Ang halos pabulong na tanong ni Eduardo sa sarili. Hindi huminto si Amelia. Nagpatuloy siya sa paglakad. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na marmol ay umalingaw-ngaw sa biglang tumahimik na ballroom. Umakyat siya sa hagdanan ng entablado na para bang siya ay isang inaasahang panauhin. Tumayo siya sa harap ng bagong kasal, sa harap ng daan-daang nagtatakang mga mata. Eduardo, Isabel, bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Pinalakas ng mikropono na naiwan ni Eduardo. Isang napakagandang kasal. Binabati ko kayo. Walang makapagsalita. Ang mga bisita ay naguguluhan. Sino ang babaeng ito? Sino ka? Isang matapang na tanong mula sa ina ni Isabel mula sa audience. Ngumiti si Amelia. Isang ngamang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang magandang tanong. Ako po si Amelia Reyes Santos. Sa loob ng 7 taon, 4 na buwan at 12 araw. Asawa ako ng lalaking ito. Isang malakas na hininga ng pagkagulat ang kumalat sa buong ballroom. Si Eduardo ay parang naestatwa. Amy, tumigil ka na. Nanggigigil na, sabi ni Eduardo. Sinubukang agawin ang mikropono, ngunit iniwas ni Amelia ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Mahal, sabi niya,
Ang salitang mahal ay puno ng lason. Hindi ako naparito para manira. Naparito ako para magbigay ng regalo. Itinaas niya ang kahon. Alam kong abala kayo sa paghahanda nitong lahat. Kaya naisip kong tulungan kayo. Naghanda ako ng isang bagay para sa inyong bagong simula. Dahan-dahan niyang inalis ang gintong laso at binuksan ang takip ng kahon. Ang una kong regalo ay para sa inyong bagong tahanan, sabi niya. Inilabas ang isang pamilyar na dokumento. Ang certified true copy ng deed of sale ng inyong condominium sa Rockwell. Isang napakagandang investment, lalo na't binili ito gamit ang pera mula sa trust fund na ipinamana sa akin ng aking ama. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang pangalawa kong regalo ay para sa magandang kasal na ito. Pagpapatuloy niya, inilabas ang wedding contract. Lahat ng detalye ay narito. Ang mga bulaklak, ang pagkain, lahat ay binayaran gamit ang ipon na pinagsikapan naming mag-asawa sa loob ng 7 taon. Ang mukha ni Eduardo ay namumutla na. "Security! Ilabas niyo siya!" Sigaw niya. Ngunit bago pa man makakilos ang security, nagpatuloy si Amelia. At ang huli, ang pinaka-espesyal na regalo. Inilabas niya ang isang makapal na pligo ng mga papel. Ito ang kumpletong bank statement na nagpapatunay sa lahat ng sinabi ko at kasama nito, itinaas niya ang 2 huling dokumento para makita ng lahat. Ay isang kopya ng warrant of arrest para kay Mr. Eduardo de Guzman para sa kasong qualified theft at estafa at isang freeze order para sa lahat ng kanyang mga ari-arian at bank account. Kasama na ang sayo, Isabel Rosales. Kasabay ng kanyang mga huling salita, bumukas muli ang mga pinto ng ballroom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang panauhin ang pumasok. 6 na unipormadong pulis, kasama si Atty. David Mendoza at ilang mga sheriff mula sa korte, ang pumasok ng may determinasyon. Ang mga bisita ay nagsigawan sa gulat at nagsimulang mag-atrasan. Ang perpektong kasal ay naging isang eksena ng kaguluhan. "Eduardo de Guzman, inaaresto ka namin," sabi ng isang pulis habang papalapit sa entablado. Hindi ito totoo. Gawa-gawa niya lang lahat yan," sigaw ni Eduardo. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng gumuho. Hinawakan siya ng 2 pulis. Habang ipinoposas ang kanyang mga kamay sa likod, tumingin siya kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. "Sinira mo ang buhay ko." Tumingin si Amelia sa kanya, walang bakas ng takot. "Hindi, Eduardo. Ibinalik ko lang ang buhay na ninakaw mo sa akin." Habang dinadala si Eduardo pababa ng entablado, si Isabel ay napasigaw. Hindi niyo to magagawa sa amin." Humarap siya kay Amelia. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa galit. "Sinira mo ang lahat. Dala-dala ko ang anak niya." Sigaw niya, ipinapakita ang kanyang tiyan. Humakbang palapit si Amelia. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang buong ballroom ay nakatingin sa kanila. "Sigurado ka ba dyan?" Mahinahon ngunit may talim na tanong ni Amelia. Ang tanong ay binitin sa hangin. Isang pangako ng isa pang revelasyon, isang huling patalim na handa ng ibaon sa gitna ng kaguluhan. Ang tanong ni Amelia ay binitin sa hangin, mas matalas pa sa anumang kutsilyo. "Sigurado ka ba dyan?" Ang mukha ni Isabel na kanina'y puno ng galit ay biglang nagpakita ng bahagyang pag-aalangan. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik mula kay Amelia patungo sa nagkakagulong mga bisita. "Anong ibig mong sabihin?" Nauutal na tanong ni Isabel. "Oo, anak ito ni Eduardo. Ito ang magiging tagapagmana niya." Umiling si Amelia. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kawawa ka naman, Isabel. Hindi mo ba alam? Sa larong ito, pareho lang tayong naloko." Sa puntong iyon, lumapit si Atty. David Mendoza sa entablado.
Hawak ang isang folder. Tumayo siya sa tabi ni Amelia, ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat at awtoridad sa eksena. Miss Rosales, panimula ni David. Ang kanyang boses ay profesional at walang emosyon. Habang iniimbestigahan namin ang financial trail ni Mr. De Guzman, may iba pa kaming natuklasan. Hindi lamang si Mrs. Santos ang biktima ng panloloko dito. Tumingin si David sa mga magulang ni Isabel na nakatayo sa gitna ng mga bisita. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito at kahihiyan. Ayon sa aming investigasyon, pagpapatuloy ni David, bukod kay Mr. De Guzman, may isa ka pa palang investor, isang mas mayaman at mas matandang negosyante na kasalukuyang nasa Europa. Siya rin ay nangakong hihiwalayan ang kanyang asawa para sa iyo at sa inyong magiging anak. Ang kulay sa mukha ni Isabel ay tuluyang nawala. Para siyang isang manikang nabasag. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling kayo. Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Talaga ba? Sabi ni David. Inilabas niya ang ilang mga papel mula sa folder. Dahil narito sa akin ang kopya ng mga text messages ninyo. Mga mensaheng ipinadala mo sa kanya na nagsasabing siya ang ama ng dinadala mo. At narito rin ang resulta ng isang non-invasive prenatal paternity test na isinagawa noong isang buwan. Isang test na ikaw mismo ang nag-request, marahil para malaman kung sino sa dalawang niloloko mo ang dapat mong panagutin. Ipinakita ni David ang huling papel. At ayon sa resulta, may 99.9% probability na ang ama ng batang dinadala mo ay hindi si Eduardo De Guzman. Ang revelasyon ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan. Mula sa ibaba, narinig ang isang malakas na sigaw mula sa inaarestong si Eduardo. Ano? Sinungaling ka rin. Hayop ka. Nagpupumiglas siya, ngunit walang nagawa sa higpit ng hawak ng mga pulis. Ang lalaking nagplano ng lahat ay natuklasan na siya rin ay isang piyesa lamang sa mas malaking laro ng iba. Lahat ng mga mata ay napunta kay Isabel. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang alas na kanyang ipinagmamalaki ay siya palang sarili niyang bitag. Ang kanyang pangarap na maging isang reyna ay gumuho sa isang iglap at ang naiwan ay isang babaeng nalantad. Ang lahat ng panloloko. Hindi, bulong niya. Habang ang mga luha ng pagkatalo ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Napaupo siya sa sahig ng entablado, ang kanyang mamahaling gown ay kumalat sa paligid niya na parang isang basahan. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga magulang niya, sa halip na tulungan siya, ay dahan-dahang tumalikod at naglakad palabas. Ang kanilang mga mukha ay nababalot sa kahihiyan. Tiningnan ni Amelia ang eksena sa kanyang harapan. Si Eduardo na kinakaladkad palabas, sumisigaw ng mga sumpa. Si Isabel na humahagulgol sa sahig, iniwan ng lahat. Walang kasiyahan sa kanyang puso. Walang paghihiganti. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at nakakapagod na kalungkutan para sa kanilang lahat. Isang trahedya na sanhi ng kasakiman at kasinungalingan. Dahan-dahan siyang tumalikod sa kaguluhan. Ang kanyang papel sa entabladong ito ay tapos na. Bumaba siya sa hagdanan, nilagpasan ang mga naguguluhang bisita at mga kumukuhang media na nagsisimula ng dumating. Naglakad siya palabas ng ballroom, palayo sa mga puting rosas na ngayoy tila mga bulaklak sa isang lamay, palayo sa mga nabasag na pangarap at mga nasirang buhay. Paglabas niya sa labi ng hotel, naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa labas. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang malaya siyang huminga. Parang isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang puso. Lumapit sa kanya si David na tahimik na sumunod sa kanya. Tapos na, Amy, sabi nito. Ang kanyang boses ay mahinahon.
Tumango si Amelia, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa labas ng salaming pinto. Oo, tapos na. Napansin ni David na bahagyang nanginginig ang mga balikat ni Amelia, marahil dahil sa lamig o sa bigat ng lahat ng nangyari. Hinubad nito ang sariling Amerikana at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Amelia. Hindi nagsalita si Amelia. Tumingin lang siya kay David at sa kanyang mga mata, nakita nito ang isang bagay na higit pa sa pasasalamat. Nakita nito ang simula ng paghilom. Magkasama silang nakatayo roon sa gitna ng katahimikan habang sa likod nila ang mga sirena ng pulis ay nagsisimulang marinig. Isang hudyat na ang katarungan. Kahit gaano pa katagal, ay darating din. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo sa Wedding of the Year ay dahan-dahang nawala sa mga headline na palitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama. Ngunit para kay Amelia, ang 6 na buwan na yon ay hindi paglimot, kundi isang panahon ng muling pagtatayo. Ang malaking bahay sa Makati na dati nagsilbing kanyang ginintuang hawla ay naibenta na. Ang mga perang nabawi mula sa mga frozen account ni Eduardo sa tulong ng korte ay inilagay niya hindi sa mga alahas o luho, kundi sa isang bagay na mas mahalaga, ang kumpanyang naiwan ng kanyang ama. Isang umaga, nakaupo si Amelia sa dulo ng isang mahabang conference table. Hindi na siya ang asawang naghihintay lang sa bahay. Siya na ngayon si Miss Amelia Reyes, ang bagong CEO ng Reyes Holdings. Ang mga dating board members na may pag-aalinlangan sa kanya ay napalitan ng respeto habang ipinipresenta niya ang kanyang mga plano para sa kumpanya. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at kaalaman. "We will diversify," sabi niya. Ang kanyang tingin ay matatag. "We will invest in sustainable technology and support local startups." Ang Reyes Holdings ay hindi na lamang kikita, ito ay tutulong din sa pag-unlad. Pagkatapos ng pulong, lumapit sa kanya ang isa sa mga matatandang miyembro ng board. "Ang papa mo," sabi nito. "Siguradong ipinagmamalaki kanya ngayon." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Isang tunay na ngiti, ang uri na nagmumula sa puso. Isang hapon, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Nagmaneho siya papunta sa city jail. Sa loob ng isang maliit at mainit na visiting area, sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya muli si Eduardo. Ang dating makisig at aroganteng negosyante ay malaki ang ipinayat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nawala na ang lahat ng kayabangan at ang naiwan ay isang lalaking nilamon ng sarili niyang kasakiman. "Bakit ka nandito?" tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay mahina. "Hindi ko rin alam," tapat na sagot ni Amelia. "Siguro, para tapusin na talaga ang lahat." "Patawarin mo ako, Amy," sabi ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. "Patawad." Tinitigan siya ni Amelia. Hinanap niya ang galit sa kanyang puso, ang puot na halos dumurog sa kanya. Ngunit wala na siyang makita. Ang naiwan na lang ay awa at isang malalim na pakiramdam ng paglaya. "Pinapatawad na kita, Eddie," sabi niya. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang huling hibla ng nakaraan na tuluyang naputol. "Hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para sa kapayapaan ko." Tumayo siya. "Hindi na ako babalik dito. Magsimula ka na rin ng bago mong buhay." Naglakad siya palabas ng bilangguan, hindi na lumingon pa. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay tuluyan ng naglaho. Sa pagtatapos ng linggo, nagmaneho si Amelia papunta sa isang beach resort sa Batangas. Mag-isa. Ipinark niya ang kotse at naglakad sa dalampasigan. Ang puting buhangin ay malambot sa kanyang mga paa. Ang tunog ng mga alon ay parang musika sa kanyang tainga. Ang maalat na hangin ay nililinis ang anumang natitirang alikabok ng nakaraan. Umupo siya sa buhangin, pinanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila.
Isang magandang pagtatapos sa isang mahabang araw. Sa kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Mag-isa ka lang? Tanong ng isang pamilyar na boses. Napatingin si Amelia. Si David Mendoza, nakasuot ng simpleng polo shirt at shorts, nakangiti sa kanya. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Amelia, hindi na itago ang pagkagulat. Mayroon akong mga source. Pabirong sagot ni David, bago umupo sa tabi niya. Naisip ko lang, baka kailangan mo ng kasama para panoorin ang paglubog ng araw. Natahimik sila sandali, sabay na pinagmamasdan ang kagandahan sa kanilang harapan. Kumusta ka na? Tanong ni David. Ang totoo. Okay na ako, sagot ni Amelia. At sa pagkakataong ito, alam niyang totoo ang kanyang sinasabi. Masaya, payapa. Nahanap ko na ulit ang sarili ko. Tumingin siya kay David. Salamat sa lahat, David. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ngumiti si David. Trabaho ko lang yon. Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso na. Pero ang pagpunta ko dito ngayon, hindi na to trabaho. Isang pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila. Walang mga salita, walang mga pangako. Isang tahimik na pagkilala lamang sa isang bagong posibilidad, isang bagong kabanata na maaaring isulat hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagpili. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa abot-tanaw at ang mga unang bituin ay nagsimulang sumilip sa kalangitan, nanatili silang magkatabi, nakatingin sa hinaharap na puno ng pag-asa. Ang kwento ng pagtataksil ay tapos na. Ngayon, ang unang kabanata ng bagong buhay ni Amelia ay nagsisimula pa lamang. Sa pagtatapos ng kwento ni Amelia Amy Santos, malinaw na ang katotohanan ay maaring ipagkanulo, itago, at yurakan. Ngunit hinding-hindi ito mananatiling nakabaon magpakailanman. Ang mga taong gumamit ng pag-ibig bilang panakip sa kasakiman at panlilinlang ay tuluyang naharap sa batas at sa sariling kahihiyan. Samantalang si Amy, na minsang winasak ng pagtataksil, ay muling isinilang bilang isang babaeng buo, malaya, at may paninindigan. Ipinapakita ng kwentong ito na ang hustisya ay maaaring masakit at mabagal, ngunit darating ito sa tamang oras. Ang kasamaan ay may kabayaran at ang kabutihang sinabayan ng tapang at katalinuhan ay may gantimpala. Higit sa lahat, pinatunayan ni Amy na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pagbagsak ng mga nanakit sa atin, kundi ang muling pagbawi sa sarili at kapayapaan ng loob. Ngayon, nais naming itanong sa'yo, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amy, lalaban ka rin ba hanggang dulo? May pagkakataon bang ikaw ay pinagtaksilan at kinailangang tumayo muli mag-isa? Kumusta ka ngayon? At alin sa kwento ang pinakatumama sa puso mo? Salamat sa pananatili hanggang wakas. Huwag kang mag-atubiling magbahagi dahil mahalaga sa amin ang nararamdaman at kwento mo.